Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita sa Santa Brigida, isang namanata sa Diyos. Mula po sa bansang Sweden, siya po ay ipinanganak ng ika-14 na siglo. Sa edad na 13 ay nakapag-asawa siya. Pero sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng mga pangitain. Una mula sa mahal na Birheng Maria na pinuputungan siya ng korona, at pangalawa mula sa ating Panginoon na sinasabi na ang pagdadala niya at pagyakap sa kanyang krus. At ang mga pangitain ito ay naging daan upang idlaan niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Siya bilang asawa at bilang ina ng 8 at isa sa mga naging anak niya, si Saint Catherine ng Sweden, ay patuloy na gumawa ng kabutihan lalo din sa kanilang kapwa. Sa kanilang paglalakbay sa Roma ay nagkasakit ang kanyang asawang si Ulf. At muli isang pangintayan ang nakita niya sa katauhan naman ni Saint Denis na nagpahayag na ang kanyang asawa ay gagaling. At yun nga ang nangyari. At matapos ito, ay muli tinalagan nila kanilang sarili sa paglilingkod sa kapwa hanggang sa pumanaw ang kanyang asawang si Ulf. At doon ay sa Roma na natili si Santa Brigida at doon ay sa pamamagitan ng kanyang mga pangitain naging tagapagpaalala siya di lamang sa simbahan kundi sa mundo tungkol sa kabutihan at kasamaang patuloy na namamayanin. Siya pumanaw 1373 at batay po sa tradisyon ay unay inilagak muna ang kanyang katawan sa Roma pero iti inuwi din sa Sweden at siya naging patron ng bansang Sweden. Mga kapatid, hilingin natin ang panalangin ni Santa Brigida upang tayo patuloy na kalugdan at kaawan ng ating Panginoon. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayong sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isiniwalat mo ang hiwaga ng kalangitan kay Santa Brigida sa kanyang pagsasaloob
sa hirap at sakit ng iyong anak na manunubos. Bigyan mo kami ng kagalakan sa ligaya ng pagkapahayag ng iyong kalulhatian sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Jeremias. Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng templo at itinasabi ang ganito: Makinig kayo mga taga-Hudya na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon. Ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila, mga balo. Pigilan ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa paok na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan, sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupain ito at ibibigay ko sa inyo ang mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay at nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi ninyo nakikilala. Ang pinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa, pagkatapos pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyong, iligtas kami rito. Bakit ang aking bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon na nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Sa salmong tugunan ng ating pong itutugon, ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong patio, patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit, may lukod. Sa masayang pag-awit, ko'y pinupuri buhay ng Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mayat nagpupugat. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inaakay na kalinga sa tabi iyong ng altar. O poong hari namin Diyos ng walang kupas. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na nagsasabing sila'y dooy tumatahan. Sa palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, magsasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mong silang palalakasin. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pa sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi dito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigis-bigisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, muli si Jesus ay nagpahayag sa atin sa Ebanghelyo ng isang talinhaga. Ang talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi nga ho sa theology, the kingdom of God is already here but not yet. Nandito na, dahil pinapasimulan na ng Panginoon nung siya'y magkatawang tao at patuloy na nagkakaroon ng kaganapan. Pero kaganapan ito ay mangyayari lamang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon kung kailan ay titipunin niya sa kanyang kaharian ang lahat ng mga karapat-dapat, ang lahat ng mga nagsumikap na maging tapat, nagpunyagi sa kabanalan sa likod ng mga tukso na maaring makaharap natin sa ating buhay. Nandito na, pero hindi pa nagkakaroon ng kaganapan. Ngayon, isa sa mga pinupunto ng talinhagang ito tungkol sa mabuting trigo at masamang damo at gayon din yung pag-aani na kung saan doon lamang pwedeng pag-iwalayin ang masamang damo at ito'y ihuhulog sa apoy at ang mga trigo sa kamalig ng Diyos ay yung katotohanan ng pag-iral ng kabutihan at ng kasamaan sa buhay ng tao, sa ating lipunan at maging sa bawat isa sa atin. Patuloy na umiiral ito sa ating lipunan, maging sa ating simbahan. Pero magandang pagtuunan natin ng pansin ay ito. Kumbaga, unang tinanim ang trigo, naghasik ng masamang damo ang kaaway. Maring makita natin ating mga sarili sa pagitan ng dalawang ito. Maring tayong trigo, at din tayo rin yung masamang damo. Kumbaga, nasa gitna tayo parati diyan. Bakit po? May taglay tayong kabutihan. Dedilika tayo ng Diyos. Pinaglaban tayo ng pananampalataya ng Diyos. Pero bagamat tayo'y mabuti, meron din tayong taglay na kasabaan. Meron din tayong taglay na kasamaan sa ating mga sarili. Tayo'y nasa gitna ng mga ito. At anong ginagawa sa atin ng Diyos? Binibigyan tayo ng pagkakataon parati. Binibigyan tayo ng pagkakataon parati na makapagbago. Kung tayo may naging masama, binibigyan tayo magkakataon na maging mabuti. Kung tayo may naging mabuti, huwag naman sanang maging masama tayo, bagkus
masustain natin yung kabutihang iyan sa tulong na rin ng grasya ng Diyos. Lahat tayo ay may taglay na kabutihan, lahat tayo ay may taglay na kasamaan. Kaya nga, siguro ang Diyos patuloy binibigyan tayo ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng isang tao katulad ni Jeremias na magpapaalala sa atin na sabi nga sa ating unang pagbasa mula sa kanyang aklat na makinig tayo at makinig tayo at magkatipon sa templo ng Diyos at magbalik loob tayo sa Kanya. Nung panahon po kasi ni Jeremias, ang madalas na ipinagsasanggalang ng mga Israelita ay ang kanilang pagpunta sa templo. Yung kanilang paghandog sa templo. Ngayon parang sa kanila ay yung kanilang pagpunta sa templo, yung pag-aaling nila sa templo, ay para bagang ito yung parang insurance policy na makapagbigay sa kanilang kaligtasan sa gitna ng kasamaan na kanilang ginagawa. Kumbaga yun ang pinapagsanggalang nila. Kami po nagpupunta sa templo, nag-aalay sa templo, kaya kami maliligtas. Yun ang naging takbo ng paisipan ng mga Hudyo noong panahon ni Jeremias. Pero sabi nga, hindi ito ang kasiguraduhan. Sapagkat ang nais ng Diyos, magbalik loob sila at sila ay magbago. Kasi maaaring ganun din tayo. Maaaring nagsisimba tayo pag araw ng linggo, pero hindi naman yung pagsisimba ng araw ng linggo ang issue, kundi pagkatapos ng pagsisimba, anong ginagawa natin? Pagkatapos ng pagsisimba, anong ginagawa natin? Maris pag nasa simbahan tayo, napakababait natin, dahil makabasag pinggan, pero pagkatapos ng pagsisimba natin, baka namang napakawalang yan natin. Baka namang walang binubunga yung ating ginagawang pakikinig at pagtanggap sa ating Panginoon. Kaya tayo patuloy binibigyan ng Diyos ng Jeremias na magpapaalala sa atin. Mahal tungkol sa ating pagkukulang na dapat na punan ng pagkakamali na dapat nating itama, ng kasamaan na dapat nating talikuran. May pagkakataong binibigay sa atin ang Diyos. May pagkakataong binibigay sa atin ang Diyos. At nawa, mga kapatid, patuloy tayong magsumikap. Patuloy tayong umasa sa Diyos. Kasi po, mentras na nagiging mabuti tayo, mas lumalakas ang tukso sa atin. Na maaaring maging dahilan para sumuko, tumigil tayo. Mentras nagiging masama naman tayo, patuloy namang umiinog ang grasya ng Diyos sa atin upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ganyan na magiging takbo ng buhay natin dito sa mundong ibabaw. Hindi man tayo, sa kabuuan natin hindi tayo masama, sa buwan natin ay hindi tayo mabuti. Nasa gitna. Pero tayo patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging mabuti parati. Piliin parati ang mabuti. Nang sa gayon, kapag dumating ang Panginoon, mapapilang tayo sa Kanyang mga pinaghaharian. Ang maganda rin dito, mga kapatid, yung masamang damo, yung literal na masamang damo, at yung trigo, hindi pa naman mababago yan. Yung trigo, pag tinanim mo, magiging trigo talaga yan. Yung damo, buong buhay niyan, damo lang iyan.
Pero tayo sa paghalimbawang iyan, kung tayo ba'y naging masamang damo, mari tayo maging mabuti. At sana kung tayo naging mabuti, manatili tayong mabuti. Amen. Bilang marurupok at may hinang tao, inilulog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga kailangan. Dahil sa kanyang habag at pag-ibig, hinangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan, ating itutugon, mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinuno ng simbahan, naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ng mga mahihirap at mga hindi pinalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinagkatiwala ang magdala ng katarungan, naway maging patas sa kanilang pag-uusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Bilang komunidad, naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa, kaysa matuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makatagpuan ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga namayapa, naway makinabang sa ani ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Sama rin natin sa ating pananalang sumisang itong pasalamat ni Angel Boy Cruz Jr. para sa natatayang kailingan ni na Carmen Mangahas, Romualdo Mangahas, Jonathan De Leon at Mark Torres. Para sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Celeste Valiente, Joel Bardos, Sanit Santa Teresa at Apolinario de la Cruz. Patuloy nating idalangin sama sa ating panalangin ng pagbuti ng kalusugan ni na Maria Cristina Laderas Manginao, Ami Robles, Teresita De Leon at Felicidad Cruz. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Angel, Lourdes, Antonio, Rodelio, Pablo, George, Emilio, Romeo, Emilio II, Elena, Hasmin, Herman, Gregorio, Teodora, Julian, Leocadia, Romeo, at Mercedes. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, nawa ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag naman kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayon sa Santa Brigida ay ginugunita, kalakip ang taintin naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagkapala sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sa mga saksi ng paninalig sa iyo, ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana, Hosana sa kalitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, Poong Jesus,
iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Brigida at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man ang kagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyahan
kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ng mga kasalanan, kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at niaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Naming mapagmahal, ang banal na paikinabang ngayon sa Santa Brigida ay pinararangalan, ay magdulot nawa ng liwanag at alam sa aming buhay, upang maging malingas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumayat tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat.